Dok, bakit nagkatigdas pa rin si baby kahit may bakuna siya? So, yun yung pag-uusapan natin sa video na ito. Kung gusto niyo po ng mga ganitong content, pedia tips, parenting tips, at gabay sa pag-aalaga kay baby, please don't forget to subscribe to our channel, Dr. Pedia Mom. To answer the question is, yes, magkakatigdas pa rin talaga siya. Magkakaroon pa rin siya ng sakit kahit nabakunahan na si baby. Gaya po ng ibang mga sakit na nape-prevent ng vaccine. Gaya ng COVID, ng pertussis, ng flu, or kahit ano pa mang sakit na basta't may bakuna, magkakasakit pa rin siya. But, lesser symptoms, mild, hindi na kailangan i-admit, konting-konti na lang yung symptoms niya. Dok, edi huwag na lang natin pabakunahan. Bakit pa natin sila pabakunahan kung magkakasakit pa rin? The answer for that question, or my question for you naman is, gusto nyo bang i-risk? Gusto nyo i-risk kay baby na wala siyang bakuna at pag tinamaan siya ng virus or pag tinamaan siya ng bakterya, malala po ang symptoms na pwede niyang ikamatay. Yes! Alam nyo ba na hindi lang naman si baby ang tinutulungan nyo pag nagpapabakuna si baby or pag pumapayag po kayo na magpabakuna si baby. Ang community din. Nagkakaroon ng immunity or herd immunity kapag tayo po lahat ay bakunado. It's herd immunity when enough na ang population na vaccinated from the previous infection or from the previous immunization. Ibig sabihin, protektado na halos lahat ng mga nasa community. Ang advantage dyan, kapag itong unprotected, hindi bakunado na tao or bata nagkasakit, hindi na niya mahahawa yung protected dahil nga meron na silang panlaban sa sakit. In that way, hindi nakakalat yung sakit. Yung virus, nandun lang siya sa tao na yon. So, yun po yung ibig sabihin ng herd immunity. Dahil kapag, imagine nyo, konti lang yung bakunado at merong nagkasakit, pasa-pasa na po yun. Lalo na sa mga walang bakunado, pasa-pasa na yan. At doon nagkakaroon ng outbreak. So, ganyan po yung nangyari sa measles outbreak tsaka pertussis outbreak. Hindi po nabakunahan yung mga bata. Lalo na nung pandemic, dahil takot niyang sila lumabas, biglang bumagsak po yung herd immunity or biglang bumagsak yung mga bilang na mga bakunado. Kaya once na nagkaroon ng infection, yun na, domino effect na ito. Di ba yung ilan sa atin hindi alam yung pertussis? Kasi nga hindi na natin naririnig ito, wala na tayong nakikita kaso. Pero meron naman palang bakuna sa pertussis. Kasi nga malapit na nating ma-achieve, ma-eradicate yung sakit. Kaya lang, boom, hindi nagpabakuna yung mga iba or ang ibang problem daw is out of stock yung mga bakuna, which is very alarming, no? Sa government natin dapat libre ito. Ay, so yun, na-stress din ako. Anyway, bakit nga ba nagkaroon ng outbreak ulit sa measles? Dahil dapat matagal na itong wala. Last 2019, nagkaroon po ng outbreak bago po mag-COVID. Ito po yung mga marami po talaga nagkaroon ng pneumonia, ng complication. Kasi the most common cause of death in measles is pneumonia. So pag nagkaroon po ng rashes si baby, may kasamang pangit na ubo, pulmonya po yan at malala po yan, kailangan talagang i-treat. Yun po yung kinamatay nung mga previous death. Yung cause of death nila is yung measles pneumonia. Nung nagkaroon ng outbreak, nagbigay po na mga booster yung DOH. Kung natatandaan yung mga mommies, nag-ikot-ikot po talaga yung mga health center natin para makapagbigay ng MMR tsaka yung pinapatak, yung vitamin A. Ang tanong is, bakit ngayong 2024 is meron na namang mga kaso na nadaragdagan? Ang sabi nga is dahil number 1, hindi pa rin nagpapabakuna yung mga iba. Number 2, lagi silang nagkakasakit. Tapos kaya na-delay yung bakuna. And yung number 3 na medyo ayoko yung dahilan dahil daw walang stocks. So, we cannot blame the health center dahil wala naman silang magagawa kung talagang walang stocks. Syempre nasa taas na yan ang problem. So, anong gagawin namin pag nagkaroon talaga ng measles si baby? Kahit bakunado naman yung baby ko, anong gagawin namin? First, kailangan ma-assess muna kung talagang tigdas siya. So, go to the doctor, magpa-consult po kayo, tsaka alamin ng doctor kung kailangan siyang i-admit or pwedeng home management. Pag po in-admit si baby, ibig sabihin baka
dehydrated siya, or baka naman meron kasamang pneumonia, lalo na kung inuubo. Number 3, kung hindi niya kaya yung mga oral meds, kung hindi niya kaya mag-syrup. And number 4, kung hindi siya makadede. So those are the reasons indicated na ma-admit si baby. Kailangan niyang ma-admit sa hospital. Pero kung wala doon, kaya naman niya, active naman siya, rashes na yung problem niya, tsaka lagnat, pwedeng home management. So sa treatment, ang gagawin lang naman dyan, kasi hihintayin mo lang talagang mawala yung virus sa katawan ni baby or sa katawan ng tao. Hihintayin mo mawala din yung rashes, kasi kapag napunta na yung rashes sa paa, mawawala din yung fever. So ang gamot sa measles, wala talagang definitive treatment. Supportive treatment lang. Magbibigay ng paracetamol para sa lagnat, vitamin A, no? Yung pinapatak yon. Tapos, vitamins para mas maganda yung immune system, mas maganda yung panlaban sa sakit. And then, don't forget good hygiene. Tatanungin ng iba kung pwedeng maligo. Yes, pwedeng maligo. Wala namang problem kahit may rashes. Tapos, syempre, pinaka-importante ang isolation. So, mas maganda na nasa bahay lang si baby kasi manghawa siya sa labas. Ano po yung way para ma-prevent po yung measles aside from vaccination? So, ang talagang best way to prevent this, bakuna talaga. Pero kung wala pa kayong stocks, wala pang stocks ang health center, please, kung afford po ninyo, pwede kayong magpabakuna sa mga pedya. Kung hindi, pwede nyong hintayin. Tapos, syempre, i-practice niyo po yung mga droplet precautions. Lalo na kung may outbreak, sa bahay lang muna kayo. Kung hindi naman mapigilan na lumabas, pwede po kayong magpasuot ng face mask sa mga 2 years old and above. Kung hindi, i-practice po ang hand washing. Avoid crowded places. Kung hindi naman kailangan lumabas, please, huwag nyo nang i-bit-bit si baby. Huwag nyo na po siyang isama. And another thing, kailangan maging malakas yung pangangatawan ni baby. Lagi kong sinasabi na ang tulog is nakakalakas po siya ng immune system. Kaya wag po hayaang magpuyat si baby. Tapos, kailangan masustansya lahat ng mga kinakain niya. Avoid junk food, avoid salty food, tsaka yung mga candies and sweets at tsaka chocolate, please. And then, drink enough or a lot of water para ngayon dahil lalo na sobrang init po. For the signs and symptoms ng measles, kung hindi po kayo sigurado na rashes po ng measles ang nasa baby po ninyo, please click the link below. I put the link below sa video ko about dun sa senyales ng tigdas. Kung nakatulong po sa inyo to, please don't forget to like the video, share, and subscribe. Thank you!